Ang alamat ng pinya. Noon unang panahon, may isang batang babae nagngangalang Pinang. Siya ay nakatira kasama ang kanyang ina. Mahal na mahal siya ng kanyang ina at palagi inaalagaan. Si Pinang ay isang mabait na bata, ngunit siya ay tamad at hindi masipag sa mga gawaing bahay. Madalas ay ayaw niyang tumulong sa kanyang ina. Isang araw, nakasakit ang kanyang ina. Dahil dito, kinailangan ni Pinang na mag-asikaso sa bahay at maghanda ng pagkain. Ngunit hindi niya alam kung saan matatagpuan ang mga gamit na kailangan niya. "Anak, pakihanap nga ang sandok," sabi ng kanyang ina. "Nasaan po?" tanong ni Pinang. "Nandun lamang sa kusina," sagot ng kanyang ina. Hinahanap ni Pinang ang sandok, ngunit hindi niya ito makita. Nainis siya at sinabi, "Bakit kasi hindi niyo na lang sabihin kung nasaan?" Kinabukasan, kailangan naman niyang hanapin ang ibang kagamitan. Paulit-ulit siya nagtatanong sa kanyang ina tungkol sa mga bagay na maaari naman niyang hanapin sa sarili niya. Dahil sa kanyang sakit, napagod ang kanyang ina sa pagsagot sa lahat tanong ni Pinang. Isang araw, sinabi ng ina ni Pinang, "Anak, sana makaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat na bagay na hinahanap mo." Hindi natagal, nawala si Pinang. Hinanap siya ng kanyang ina sa buong paligid, ngunit hindi niya siya makita. Makalipas ang ilang araw, may tumubong kakaibang halaman malapit sa kanilang bahay. Ang bunga nito ay may maraming maliliit na tila mga mata sa balat. Naalala ng ina ni Pinang ang kanyang sinabi nun. Napagtanto niyang ang kakaibang bunga ay maaari si Pinang. Tinawag niya itong pinya mula sa pangalan ni Pinang. Mula noon, ang pinya ay naging isang prutas na maraming tila mata sa balat. Sinasabing ito ay nagsisilbing paalala na dapat tayong maging masipag, matulungin at matuto gamitin ang ating sarili kakayahan. Ang aral ng kwento. Ang alamat ng pinya ay nagtuturo sa atin na maging masipag at huwag maging tamad. Tumulong sa ating mga magulang at matuto gumawa ng mga bagay sa sarili kakayahan.
Dito nagtatapos ang alamat ng pinya.